So, this is the part 4 of our prelim practical activities. This is ATM withdrawal validator. So, dito, ang ginagawa lang niya dito is, dito sa first if, kailangan ko pa ba i-explain to? Kasi madali naman na nante. Ito, dito, magpiprint lang muna siya ng title niya, ATM withdrawal validator. Then, sinet natin sa variable name na ATM para ma-call out yung i-input ni user dito. Sinet din natin yung input niya as float. Ayun, para ayun, ma-convert ni system na into float yung yung input ni user dito. So dito sa if ATM daw is divisible by 100 and ATM is less than equals to 20,000, yung transaction niya magiging successful. So pwede siya uh, pwedeng pwede niya ma-withdraw yung amount na yon na gusto niyang i-withdraw. And else, dito naman sa else, uh, kapag magiging invalid amount lang siya kapag hindi siya divisible by 100 or uh, hindi siya less than equal to 20,000. So testingin natin. Withdrawal amount, lagay natin 152, 1,520. Invalid amount siya. Bakit? Kasi kung titignan nyo, try natin kung divisible by 100 ba siya. So, 1,520 sa divided by 100. May butal siya na 0.2. So, hindi siya pwede. Invalid amount yung lumalabas. That's why dumiretso sa else statement agad. Nung nag-if siya, chinek siya, hindi siya divisible by 100 and also ayun, hindi siya divisible by 100, so invalid amount siya. Pero kung titignan natin, gagawin natin siyang 1,500 pa din, nag-transaction successful siya. Bakit? Kasi kung titignan natin dito, 1,500 divided by 100, whole number yung lumabas. So, wala siyang point, wala siyang butal. Tatanggapin lang siya ni system if yung input ni user is divisible by 100. So, testingin natin, gawin natin siyang 10,000. Transaction successful pa rin siya. Bakit? Kasi hindi siya nag-exceed. Also, hindi siya nag-exceed dito sa ATM is less than equal to 20,000. Testingin natin na lakihan, gawin nating 30k doon. Naging valid amount siya. Bakit? Kasi na-reach niya yung limit na dapat 20,000 below lang yung tinatanggap na withdrawal amount ni system.